Ayan, kumusta na po kayo? At sana ay nasa mabuti lagi kayong kalagayan at siyempre laging ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo sa anumang uri ng sakit bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Siyempre lahat na po, kasama na po itong aking mga subscriber abroad, mga OFW natin. Yan po yung mga mahal nating mga OFW. Ay sana ay wala kayong nagiging problema dyan sa mga employer ninyo. Ayan po. At ito na po yung hindi ko po alam kung magmumura ako dito o anyway, tingnan na lang natin mamaya. Ito po yung balita na kung saan ay talagang malamang hindi lang aakyat yung dugo sa ulo ninyo, baka sumabog pa dahil sa balitang ito. Dahil po hindi po pala natin alam na kaya nandyan si President Duterte sa The Hague or dyan sa ICC ay dahil po dito sa ibinayad na $100 million para lang sa pag-issue ng warrant of arrest dito kay President Duterte. At talaga na kaya naman pala ay hindi pa nila ma-release kahit na wala silang wala pang pinapakita or sinusurrender ng mga ebidensya laban kay President Duterte ay dahil nga po pala dyan sa $100 million. Hindi po million pesos, $100 million po ito na ibinayad ng gobyerno natin dyan sa ICC. At ito po, pagpapaunahan ko lang po kayo. Kung ito man pong balitang ito ay totoo, kayo sanang mga nandyan sa gobyerno, lalo yung kasabwat dito sa pagbabayad ng $100 million na ito sa ICC, ay tamaan na kayo ng piste, daanan na kayo ng kolera ng mga buwaka ng ina ninyo. Dahil hindi po biro itong $100 million na para ipamigay ninyo dyan sa hindi nyo naman kalahi. Na samantalang napakarami nating mga kababayan dito ang talaga namang wala ngang masaing. Paulit-ulit ko nang sinasabi ito sa tuwing magbablog ako rito. Lagi ko sinasabi rito na parami ng parami yung kababayan natin na naghihirap at parami ng parami itong mga kababayan natin na walang masaing. Tapos ito ang mababalitaan natin na $100 million pala ang ibinayad ninyo sa ICC para mag-issue ng warrant of arrest dito kay President Duterte. Grabe kayong mga putang ina ninyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, pati pira ng bayan pinakikialaman ninyo para sa sarili ninyong interes, para lang sa kagustuhan ninyo na para hindi makapangampanya itong si President Duterte. Yan ang ginawa ninyo. Hindi baling magwaldas na kayo ng pira ng bayan ng mga buwaka ng ina nyo. Dito po sa bidyong ito ay pinangalanan po ng taong ito na nagbulgar nito. Itong si Saldico na siya ang nag-withdraw ng pira sa Netherlands at siya mismo ang nagdala ng $100 million sa ICC. Again, kung hindi man po totoo ang balitang ito, marapat lamang na hulihin ang taong ito at para maisalang sa grinding machine para gawin ng Argentina at ipalamon dito kay Tambaloslos at dito kay Saldico. Pero sabi ko nga po, kung totoo ito, ay marapat lamang na magkamatay na kayong lahat at daanan na kayo ng piste ng mga animal kayo.
Ipapanood ko po sa inyo para wala kayong masabi. Ayan. Sinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mambabatang Iran sa pagitan ng Marcos administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million. Grabe. Sa Bank of the Netherlands, isang linggo bago ang isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mambabatang Iran sa pagitan ng Marcos administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million na winithdraw sa Bank of the Netherlands isang linggo bago ang isinagawang pag-aresto. Siguro naman po ay narinig nyo, hindi naman po siguro kay Bingi, para hindi nyo marinig yung mismong si Saldico ang nag-withdraw ng $100 million at siya mismo ang nagdala sa ICC ng ganyang kalaking pera. Uulitin ko lang po, kung totoo man po ang balitang ito, putang ina ninyong lahat na nandyan sa gobyerno, kayo ang talagang piste ng lipunan na dapat lamang kayong lipulin na ng mga buwaka ng ina niyo. At sana daanan na kayo ng kulira at matudas na lahat, magmula sa inyo hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Pero inuulit ko lang po kung hindi man totoo ito, hulihin ninyo ang taong ito. At kung hindi ninyo kayang grinderin ng buhay ito, ibigay nyo sa akin at ako magsasalang dito sa grinding machine ko rito na kahit na buong tao ang isalang dito, lalabas yan para ng Argentina. Yun po ang pan ko. Kasi unang-una, kahit na sino ang makakapanood ng balitang ito na nagbigay kayo ng $100 million, aba, ay talagang grabe ito. Ito yung nakakarimarim na ginawa ninyo. Dahil kitang-kita nyo yung pagiging dami ng ating mga kababayan naghihirap dito, tapos magawa nyo dahil lamang doon sa kagustuhan ninyo na matigil mapigil itong pangangampanya ni President Duterte sa kanyang mga katikit. Dahil lamang dyan, magbabayad kayo ng $100 million. Gaano karami yan? Gaano kalaking pera yan? Mga kababayan, computein po ninyo kung gaano kalaki ang pirang ito. $100 million times 55 po ngayon ang dollars. Kaya ganito lang po ang galit ko Dahil araw-araw ko na lang pong sinasabi rito sa channel ko, sa lahat ng mga content ko, na pagkarami-rami at parami pa ng parami yung mga iniikutan namin dito na kahit na papaano ay maabutan namin ng tulong. Tapos ngayon, ito ang papanood namin balita. Grabe kayo kung mangwaldas ng pera dahil lang sa sarili ninyong interes. Dahil lamang sa kagustuhan ninyo ang maging presidente itong tambalos-los na engkanto at tikbalang na ito. Ganon. Pati pera namin pinakikialaman ninyo. Hindi pa ito. Yung $2 million na binigay nitong si Romualdez dyan sa, ano ba yung school na yan sa Amerika? Yung school dyan sa Amerika, hindi ko na matandaan. Nalimutan ko na. Nagbigay din itong si Romualdez na ito ng $2 million. See? Grabe. Kung makapaglustay ka ng pera ng bayan, wala kayong pakundangan.
Hindi nyo man lang isinasaalang-alang itong mga kababayan natin na talaga na mga paulit-ulit. Maging ako, nagsasawa na ako sa kasasalita rito. Napakarami po nating mga kababayan. Ang literal na walang masaing. Dahil lang sa isang ambisyon ng taong ambisyosong ito, na tikbalang na at impacto na ito, 100 million ang ibinayad nyo para lang aresto or madala dyan sa Netherlands si President Duterte. Ganun kakapal ang pagmumukha ninyo. Paulit-ulit ko lang sasabihin ito sa inyo. Mamatay na lang kayong lahat. Mga ay, grabe. Nakakapanggigil. Nakakapanginig kayo ng laman ng mga buwaka ng ina nyo. Wala na kayong ginawa kundi maglustay kayo ng pera ng mga hayop kayo. Bilyon-bilyon yung mga nilustay ninyo. Kung yung mga AX na yan, mga tupad na yan, mga kung ano-ano pang mga kaputahan ninyo. Mga ayuda na yan. Okay lang sana. Hindi po ako tumututol dyan sa mga yan. Ang tinututulan ko po rito, yung sinasabi nila na 5,000 ang dapat na ibigay dyan sa mga beneficiaries ng mga ayuda na yan. Ang problema po niyan, yung 5,000 na sinasabi ninyo dan sa batas ninyo na mga buwaka ng ina ninyo, ang totoong nakakarating dyan sa mga beneficiaries, kung hindi 500, 1,000 na lang. So, nasaan napunta yung 4,500? Sa bulsa ninyo. Kaya ginagamit ninyo yung mga tupad AX kung ano-ano pang mga kaikikan ninyo para lang makapangupit kayo. Yan ang totoo na mga buwaka ng ina nyo. Uulitin ko para wala kayong masabi. At kaya dito Iran sa pagitan ng Marcos administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million na winithdraw sa Bank of the Netherlands. Isang linggo bago ang isinagawang pag-aresto. ayan. Pinangalanan ka, Saldico. Pinangalanan ka nitong nagbalita na ito. Pinangalanan ka na, Saldico, na ikaw ang nag-withdraw at ikaw mismo ang nagdala ng $100 million dito sa ICC. Magsalita ka. Again, uulitin ko lang po. Kung totoo ito na mga buwaka ng ina ninyo, magpakamatay na lang kayong mga hayop kayo. Pero sabi ko nga, kung hindi man totoo ito, ipahuli ninyo ang taong ito. At ako mismo ang magsasalang ng buong buo dito sa grinding machine ko at para paglabas niyan, ano yan? Argentina na yan. Timplahan na rin natin ng bitsin at saka magic sarap. Para sa ganun, ay ipalamon natin ito dito kay Tambaloslos. Kung totoo. Kung hindi totoo. Ngayon, nasaan ang pagmumukha ninyo? Nasaan ang konsensya ninyo? Nasa kabila ng kagutuman ng mga kababayan natin dito, ay nagagawa niyong ganyan, mamigay kayo. Hindi nyo naman kalahi yung binigyan nyo ng $100 million na yan. Bakit? Anong pumasok sa utak ninyo? Imagine ninyo. Kung gaano kalaki yan.
Talagang napakabobo talaga ninyong mga hayop kayo. Wala nang matino sa inyo. Lahat ng mga utak ninyo nandyan sa talampakan ninyo ng mga buwaka ng ina ninyo. Talagang pahihirapan talaga mga kababayan kung totoo ito. Harap-harapan na binabartolina na kayo, mga kababayan. Nananawagan na ako sa inyo. Huwag na nating palampasin ito. Kung totoo nga ito. Dapat ito magsipaglayas na kayo, lalo na ikaw dyan bangag, wala kang alam kundi maglustay ng pira ng bayan. Wala kang alam kundi ang bumili ng pagmamahal at bumili ng respeto. Ang respeto at pagmamahal ay hindi po binibili yan. Kusang ibinibigay ng taong gusto kang respetuhin o mahalin ka. Dahil nga walang nagmamahal sa iyo at walang rumirespeto sa iyo, ang ginagamit mo naman itong pira ng ating bayan. Nasaan ang utak mo? Lumayas ka na kung hindi mo alam ang magpatakbo. Lumayas ka na dahil ito lang mga taong ito ang yumayaman, itong mga pinsan mo na yan. Yan mga nakapaligid dyan sa pinsan mo. Yan ang mga yumayaman. Kagaya ng Kimbo na yan, di ba? Nung hindi pa naging congresswoman yan, nakasakay sa tricycle, papasok doon sa kanyang pinapasukan bilang teacher, naka-tricycle. Aba, nakaisang termino sa kongreso, mayroon na siyang artista ban. Yung pong artista ban, yun po yung sasakyan na sinadyang maximize para maging mukhang pwedeng pahingahan, pwede siya matulog doon, pwede siya mag-CR doon, lahat nandoon. Kaya nga tinatawag yan na artista ban kasi nga ganyan yung mga sasakyan ng iba ng artista ban, lalo na si Chris Aquino. Mayroon yan. Hindi lang yan. Yung mga relo niyan, puro Rolex. Yung mga bag niyan, puro Hermes. Ang Rolex na yan, nagkakahalaga yan, either may 1 million diyan, mayroong kalahating milyon, mayroong 250,000, pinakamura yun. Imaginin mo yan. Yung Hermes niyan, milyon-milyon din ang halaga niyan. Depende sa klase, kung anong style. Imaginin mo ito kung gaano kakapal ang pagmumukha nitong mga animal na ito, nasisikmura nila, ang kapal ng pagmumukha nilang gamitin ang pira ng bayan, ang mga magnakaw itong mga ito, mangulimbat itong mga ito para pangbili ng kanilang mga luho. Ay samantalang wala naman sila niyan. Pangalawa, yung pipirma ka dahil lang sa impeachment ni BP Sara, pipirma ka kapalit ng 100 million. Hindi na tama ito. Ilan yung pumirma na congressman? Nasa 215 na congressman ang pumirma sa impeachment ni Sara. Imaginin mo, 100 million times 215, kayo na magkwenta. Kaya itong mga hayop na ito, talagang walang kabusugan itong mga animal na ito. Dapat ito, binuburetret ang mga bituka nito. Dapat nilalabas na ito. Inuoperahan to dapat buretretin na mga tiyan nito mga ito. Tanggalin ang mga bituka nito Or kung hindi man mga bituka nila, mga liig nila, pag puputulin na ito, gilitan na lahat Nakakapandiri kayo. Nakakapanginig laman kayo.
sa mga pinaggagawa ninyo. Hindi nyo naman pira yan. Bakit kailangan ninyong waldasin ang waldasin? Tang-ina ninyo. Ubos na ang pira. Pati yung gold reserve natin ay wala na rin. Binintan nyo na rin ang mga buwaka ng ina nyo. Kapal ng pagmumukha ninyo. Daanan na sana kayo ng kulira ng mga animal kayo. Sana walang itira magmula sa inyo hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Daanan na kayo ng kulira ng mga hayop kayo. Dahil yun ang bagay sa inyo. Yun ang dapat sa inyo. Yun ang talagang nararapat na parusa sa inyo. Imaginin mo yan. Lahat naman yan, mga yan eh. Mayroon bang matino dyan? Wala pong matino dyan. Lahat yan, mga kawatan. Pero ang sinasabi ko lang dito, okay lang sana maging kawatan kayo. Huwag naman sanang sobra-sobra. Kagaya niyan. Kung mangawat kayo pang sarili nyo, okay, sige. Pero kagaya niyan, waldasin ninyo yung $100 million para lang pambayad sa ICC, para lang mag-issue ng warrant of arrest kay President Duterte. $100 million, hindi po birong pira yan. Uulitin ko lang po ipakita kung bakit ang gaspang ng pananalita ako ngayon. Dahil dito sa $100 million na ito. Iran sa pagitan ng Marcos administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million na winithdraw sa Bank of the Netherlands. Oh, yan. Isang linggo bago ang isinagawa. Narinig nyo? $100 million. Okay. Uulitin ko lang po. Kung totoo man ito, balitang ito, ay putang ina ninyong lahat. Mapisti na kayong hayop kayo. Pang ilang bisis ko na, 4 na bisis ko na sinabi ito. Kung hindi man totoo ang mga binalitang ito, hulihin nyo ang taong ito. Para hindi na kailangan, hindi na pamarisa ng iba. Dapat ito, sa umpisa pa lang, pag nagbabalita na ito, nakakarimarim na balitang ito, na pwedeng maraming himatayin dito, maraming ma-stroke dito sa balitang ito, dapat, kung hindi man totoo ito, dapat hulihin ang taong ito para i-grinder ito ng buhay. Iyan po ang masasabi ko. Dahil nakakakon ito. Hindi biro ito. Di babalita lang, halimbawa kung pagkakakitaan lang itong balitang ito, aba ay maling-mali ito. Pero sabi ko, kung totoo man ito, ay putang ina ninyong mga politiko dyan sa gobyerno. Mamatay na lang kayong lahat, mga putang ina ninyo.